Another live reaction video na naman tayo. Nag-react tayo dun sa unang video ni Lolo Pamboy tungkol sa mga karanasan niya, kung ano yung mga naging samahan nila ni Boy Kamatis, paano niya nasaksihan yung mga ginawa ni Boy Kamatis at ng ibang miyembro ng 12 Pares. Ito naman ay tungkol sa pag-ibig, no? Ibang story naman, love story naman tayo, no? Ni Boy Kamatis sa kanyang irog na si Lola Auring. Game na. Start na natin to. Love story naman to. Yeah. Kasi noon walang matira. Ito putang na to si Boy. Sabi ni Boy, tama naman, putang ninyo kahit magkakanimba Boy. Pag wala akong narinig na putok, papatayin ko kayo. Baba, nakita yung tao ni Inspector Castañar sa dos. Binira ngayon ng tatlo. Sila Kubangan, sila Maranan. Binira. Dalawa bagsak. May harap mismo ng dos. Bagsak doon, magkakanimbaboy yun. Yung kumukuha ng kanimbaboy sa mga brigada, yun, simula noon, kung galit na galit si Castañar kay Boy. Putang na mo Boy. Minumura sa ni Castañar, paputok doon sa ano. Putang na mo yung tao ko, wala yung kuwer na yun eh. Baga sa ano, wala lang nga makuha. Kawawa din, kung iisipin ninyo, no? To, kwento lang din naman to. Hindi natin alam kung 100% sure. Pero kung isipin ninyo, nagkakanin baboy na lang din, di ba? Na disgrasya pa, di ba? Kawawa din yung tao na yun. Kasi nung sa Muntinlupa, wala akong makikita ng tao sa pasido. Wala. Tahimik doon. Pumuga daw po si Lolo Boy Kamatis. Oo. Sige nga, gano'n na eh. Kayong... No. Sige nga, kwento niyo yung... Alam kami noon. Manila office yun. Oo, maximum. Ward 4. Kasi noong araw-araw, may issue ako doon, Torosin. Si Boy, ganun din. Parehas kami. Pero isa lang ang purpose nung alam, makalabas ka. Yun lang. Di eto, nangyari na ngayon. Tawag ngayon Manila office kasi kaya naman siya pinayunyuro. Pinabe-verify lang kung yung sentensya yun dapat ma-aggregate. Mag-isang life na lang kasi nga may diferensya. Kaya nadala siya ng Manila office, dadala ng mental. Gano'n na nangyari. May rason talaga kung bakit talaga siya... Mali. Ayaw ko sino? Kay Auring. Yun. Auring. Puta, pares nga kami pugante nung puta na. Naglalakad kami dyan sa tinabi niyo eh. Oo, kaaway pa kami. Sabi ko, siyempre hanap natin si Auring, baka masalubong natin. Ay, sabi ko, paano masasalubong? Pero tayong pugante, Boy. Kung masalubong natin, makikita ko. Nobya niya yun, no? Oo. Tumatugma yung kwento ni Lolo Pamboy dun sa kwento ni Lolo Roger Tarican na nakakalabas nga daw o pinalalabas. Pero dito, ang kwento niya, pumupoga. Pero technically ganun din nakakalabas pa rin 'di ba? Pero sabi ni Lolo Pamboy dito, nakakalabas tapos pumupunta sa 10th Avenue. Sinasabi ni Lolo Pamboy dito na marami rin daw talagang para mga beer house doon. Natugma rin doon sa sinabi na ibahagi ni Lolo Roger Tarican na ganun din daw, kumbaga nagdidelehen siya sa mga beer house para makaipon ng pondo para sa pangkat nila. May anak siya doon. Doon talaga si Auring. May pangalan sa kanya yung maliit dito. Pinalagay niya yun. Tama, Auring. Ang isa pang maganda kay Boy, ang paborito niyang kanta, Someone Who Loves Me, Losing You. Tatlo yun. Naglalakad kami sa 10. Pares kami pugante. Sabi ko, Boy, ang layo ng lalakarin natin. 3 kilometro yan, balikan niya 6. Sabi ni Boy sa akin, ang ina mo yung hapon nga, Pampanga, Bataan, nakarating eh. Ang yan lang lapit. Ang ina mo lapit. Wala pa tayong pera. Meron ako. Meron. Si Lolo Boy Kamatis, sa mga time na yun, may ano na rin siya sa pag-iisip niya. Meron, pero kahit pa paano, maano naman siya. Kumbaga medyo merong naapektuhan na rin yung pag-iisip niya. Hindi natin alam kung ano yung eksaktong rason. Siguro sa pagkaburyong na rin, dami ng problemang naiisip niya na personal, kay Lola Auring, kay sa pamilya niya rin mismo, tsaka sa pangkat niya. Kaya siguro medyo naapektuhan na rin yung isip niya. Tsaka sinasabi rin ni si Lolo, pangalan nun, yung dami na kasing pangalan tawag doon, From Light to Darkness, si Bill Auhero, Lolo Bill Auhero. Nabanggit niya rin na natuturukan din daw ng mga gamot na alam mo na, yung may sa pag-iisip, natuturukan din daw doon. Kaya ewan natin, siguro naapektuhan na rin. Tuloy natin.
lumiliwanag. Hindi yung totaling hindi. May sumpong pa. May sumpong. Yan, may sumpong si Boy. Yun ang pinaka-rason kung bakit gusto niyang pumuga. Dahil kay Lola Oring. May O-ring. Pero Mahal-mahal niya si O-ring. Pag tumugtog nga yung Someone Who Loves Me. Maganda yung tugtog na yun kay Brenda Lee. Kapatid ni Bruce Lee. Brenda Lee, kapatid ni Bruce Lee. Pero try nyo hanapin yung Someone Who Loves Me na kanta. Luma na rin siya eh. Pero pag pinakinggan nyo, maganda rin talaga yung kanta na yun. Kumbaga, ang tema niya parang, ano ba? Basta luma yung kanta niya, pero kahit luma siya, hindi siya yung pangit pakinggan, maganda siya. Maganda siyang pakinggan, nakaka-relax din kahit papaano. Nag-ano si Boy. Basta man, patugtugin natin yung Brenda Lee, yung kapatid ni Bruce Lee. Nakatama eh. Puta jokes box. Kami doon, benching ko lang ang hulog nun eh. Haglag na gano'n. Tapos gaganong-ganon doon sa milamis. Uwi tayo. Hindi pa natin nakikita sa O-ring. Tindagan. May okay na to. Tapos may tumugtog na naman yung Losing You. Talagang favorite ikaw dong Sabi ko. Naganon kami ni Boy. Pero yung iba, hindi ginagawa kay Boy yung kausapin. Hindi, nanununtok yun. mahal niya talaga si Lola Oring. Oo, mahal na siya. Lalo na yung nanay niya. Saka si Bebe. Basta kapatid niya mga babae, mahal niya. Dinadalaw naman siya ni Lola Oring. Oo. Ay, hindi. Nung una, pero huli, hindi na nga eh. Kaya nga naano siya. Posible Yun, isa rin yun sa rason kung bakit siguro naghurumentado yung nakakontribute na rin dun sa sinasabi na laging yan. Kumbaga, masama mag-isip yan. Dahil nga siguro na na-prostrate na siya kasi nga hindi na siya dinadalo ng irog niya, no? Si Lola Oring. rason yun kung bakit nagkomentado. Pero masarap kasama si Boy. Matatawa ka lang. Nung pinasyalan namin dyan ni Dillinger, nakatempuhan namin sa labas. Pinapasyalan ako ni Dillinger dito eh. Andun yan, nakaupo yan, nakaganon yan dun. Puta, natempuhan namin. Kasi pagka minsan, pupunta kami dalawa ni Dillinger ni Bulag. Pagdating doon, nasa lubang namin tatay niya. Huwag niyo nang, balahin si Boy. Kasi baka mamaya kung ano mga isip niyan, okay na yun. Huwag niyo na. Minsan natempuhan namin. Gusto talaga makausap ni Bulag. Kala niya makakausap niya maayos. Sabi nga ni Boy sa kanya, nung nagkita kami doon, puta, nagsama ka, bulag pa. Putang ina, wala pera yan. Sabi ni Dillinger, tayo, may ata ang kausap yun. Tayo, kape. Garilyo. Nung liti ko manigarilyo. Sunod-sunod yun. Kaya naawat ko, tigil mo, wala ka na reserva, ma'am niya. Tingin. Sinasabi ng iba na na-interview ko, ang rason daw kung bakit nawala si Lolo Boy Kamatis, sabi pala ni Lolo Alex Bulag, tinapos daw siya ng isang lespo. Pero halos karamihan sa mga na-interview ko, katulad ni Lolo Pamboy at saka yung kapatid mismo ni Lolo Boy Kamatis, sinabi na ang rason kung bakit siya nawala ay dahil daw sa dahil sa bisyo niya. Malakas daw talaga siyang magsigarilyo. 'Yun ang sinasabi nilang rason. Hanggang sa nagkaroon ng komplikasyon sa internal organs niya. Hindi natin alam kung sa baga eh. Tapos ayun, dinala sa ospital hanggang sa ayun pumigay na. Dahil sa sakit. Walang ibang nakakausap si Boy dito. Kahit nasa Muntinlupa, ako lang. Kahit nung nasa Wartport siya, ang pumupunta doon ako. May ospital. Pupunta ako kay Peter. Yung sa PX, nagtitinda rin si Peter eh. Peter, 2 kan champion, isang kape yung nasa dadaling ko sa ospital. Pagdating doon, hindi pwedeng tawagin Boy Kamatis yun, dilingon yun. Generoso doon ka. Generoso doon ka. Wala alam niya. Kaya, kasi yung Wartport sarado yun. May nagbabantay doon. Tao ko yung kalugar ko dyan. Kasi doon sa ospital, pag pumunta ako doon, hindi pwedeng sabihin magbibigay sigarilyo, bawal sigarilyo ron eh. Pera. Tora, bibigay ko lang yung pera kay Boy. Kasi hindi ko nang pwedeng pabayaan siyempre. Kalugar ko. Saka malaki rin na sa akin ni Boy. Kailangan ko, bibigay ko yung pera. Hindi naman pwede ibigay sa empleyado para siya magabot. Pero kung sasabihin mo kape, hindi ka pa papasukin. Pero pag pera, hindi. Pasok ka. Samahan ka ngayon attendant ka ako sa namin. Pasok kami. Pagdating doon, sisigaw ako niya. Naruso doon ka. Lalabas yun. Timo ko dyan. Kaya lang iba na si Boy, ng bibig mo.
Gano'n. Yan na. Meron kaming narinig na kwento na naturukan daw po ng sa Thorasin nga daw po, yung gamot na pang buwang. Ayan. Kaya Ay, umiinom ako ng Thorasin dati doon. So may supply akong Thorasin. Magkakasama nga kami niyan eh. Hindi, nahalo nga namin sa tuba yung issue ko. Sa tuba namin nilalagay eh. Para malakas tama. Pero pangkalma lang yun. ang sinasabi, naturukan daw ng mga gamot na pang buwang. Totoo talaga. yun. Kaya lalo daw umano yung Hindi, Yun. 'Di ba? Yung sa naturukan, sinasabi niya dito. talagang ano. Kasi si Boy may Kumbaga, siguro isa nga rin talaga yun sa nakakontribute kung bakit nagkaroon siya ng siguro lumala yung sumpong niya. No? Isa yun sa nakakontribute kasi nga yung gamot na yun is nakaka-apekto rin talaga sa pag-iisip. No? sumpong lang. Pag sinumpong yun, grabe ko sumpongin. Pero pag ano, kalmante yun. Oo, makita mo ngayon, pag bihis na bihis pa eh. Oo, nakaporma pa eh. Tapos gaganon pa doon sa may pinto yun. Neroso doon ka. Tatayo yun. Halabas na ganun. Punta yan doon, pag aguman sa pinto yun, nakaganon. Lakas tama ha. Isang puga lang si Boy. Yun lang yung puga niya. Kasama kami nun. Ayun, karancho namin sa ospital. Ako, si Commander Bulong, saka si Boy. nirespeto rin siya dun sa... Oo, matanda na si Commander noon. Ano yun eh, diabetic. Taka high blood na stroke. Kaya nasa ospital. Ayan, Commander Sumulong. Ako nandito. Pero si Boy nasa ward 4. Di dito siya. May upo andun. Andun niya sa sulok. Sabi, dito ka umupo. Ayaw umupo talaga na sa ganyan. Open, ayaw niya. Sandal. Doon niya sa sulok. Dito ko. Kaya pag umupo yan, nakaganyan yan. Tingin niya lahat yun. Pag Grabe, gulang ano. Kahit nandun na sa ospital, talagang gulang pa rin eh, no? Sinisecure niya pa rin yung kapaligiran niya na dapat meron akong sasandalan, dapat kita ko yung buong paligid ko. Di ba? So, ganun yung gulang niya, no? lakad yan, puro gilid yan. Grabe gulang niya, ano? Oo. Hindi umuupo ng ano yun. Yung may pepestuhan ka, wala. Doon niya nakasandal. Kahit dito, ganun. Kita niya lahat. Ganong gulang nun. Oo, mahal na siya rin. Kasi nga may anak siya nun eh. Sabi nga siya, hindi maniniwala. No, sa 10. Lakad kami niyan. Dulo. Sabi ko, boy, baka sumasa kayo. Lampere. Hinahanap niya talaga. Nahanap niya. Doon din siya uring. Nabuksan na kaya nililinaw lang. Kasi marami ding ibang mali eh. Sa mga nasasabing kay Boy. Kumbaga si Lolo Boy, meron din siyang mabait na... Oo, may bait na portion yan. Hindi, Mabait na side. hindi. Pagkagaling sa puga, umuwi ng Muntinlupa. Hinatid nila baby yun. Hinatid ng kapatid niya, sinurrender yun. Hindi pwede dito ka, Boy. Hindi naman kinukonsinti ng kapatid niya, ano niya. Pag pinagalitan nga ni baby, tiklop kay baby yun. Kaya ako ganun lang. Ate niya yun, ate niya. Oo, ate niya. Mas matanda sa kanya yun. Pero hindi naman papayag yung 12 na iba mang dadala eh. Sigurang talaga na nalagay. Ang pumalit. Yun, nagkaroon na ng bosyo yun. Ito, sigurang. Ito, kabuslay. Ito yung kabuslay. Tagal ako armory dyan kay Gurang. Lumaya si Lolo Boy. Yun ang pumalit, si Lolo Gorang Kabuslay bilang bosyo ng pangkat nila nung bumaba na si Lolo Boy Kamatis. No? Siya na ang pumalit, si Gorang Kabuslay. Tama. Lumaya. 90s lumaya yan. Oh, kita pa kami nandito eh. Dumaan dito. Akala namin tayo magkikita. Maya ka na ba? Tumalong kaya tayo. Hindi, lumundag. Dito lang ako. Daya na siya. Ah. Ang sinasabi nun, kaya daw na wala namatay si Lolo Boy Kamatis, may pinatay daw po na pulis. Hindi, sasakit. Kasakit talaga yan. Kasi nung huli kami maganon yan, nakausap ko yun sa tatay niya. Pintahan ako dito. Uy, nung kakusa mo, si Boy, naku, masama na kayo. Nasa ospital. O si Reyes. Sama na ang lakas-lakas na. Hindi mo sama na nga lagay. Ang lakas kasi manigarilyo. Komplikasyon sa... Oo, sa baga. Naabot na siya ng sa baga. Naawa rin ako kay Boy. Kasi si Boy naman mabait. Huwag mo lang siyang tititigan. Dito nga nang habol na saksakan. Konti lang ang kumakausap sa kanya. Oo, konti lang kung kilala ka niya. Kasi si Dillinger, nung nag-unang niya kami, nakausap kami. Sabi nga sa kay Dillinger, hanggang ngayon. Napakahalaga rin talaga na dun sa environment nila ng mga nakakulong ay may dapat na kumakausap din. Kumbaga dapat kinakamusta mo rin yung kasama mo, no? Napakahalaga rin nun kasi isa rin yun sa nagpapataas ng moral mo eh. Kasi kapag nandun ka sa, eto base lang din sa obserbasyon ko at sa mga naibahagi sa akin, na kapag nandun ka sa sitwasyon na yun,
iba yung maiisip mo eh. Kumbaga iniisip mo na wala ka ng kalayaan, tapos yung mga mahalagang bagay o yung mga tawag doon, kapamilya mo na nasa labas, hindi mo sure kung dadalawin ka pa o hindi. So, bali ang nangyayari talaga, dine-deprive mo yung sarili mo. Kumbaga, naawa ka sa sarili mo. The same time, yung psychological mo, kung ano-ano iniisip mo. Kaya, yung iba talagang ang nangyayari, nagiging resulta, nag-ohormentado, tapos malala pa doon, kunyari, yung mga asawa nila, ilang beses lang sila dinalaw tapos hindi na dumalaw. Yun, nag-ohormentado. Tapos ang masama pa nun is ayun nga, may ginagawa silang hindi maganda sa sarili nila, no? So mahalaga rin na kailangan na kakausapin mo rin yung kasama mo dun. Kumbaga para malibang at the same time medyo tamaas yung moral ninyo, no? Makabuo ka ng panibagong mundo mo dun, bagong relasyon. Pero kailangan syempre protektahan mo rin, mag-ingat ka pa rin. Yun ang sinasabi nila. Kasi hindi ka rin talaga basta-basta pwedeng magtiwala doon. Nung panahon nila, ewan natin ngayon. Yung bulag ka pa rin. Pwede rin dyan. Gano'n lang si Boy. Ay, may taong kausap eh. Dito ka na nga, pumunta ka na nga rin. Kanto, kape. Kakape kami ron. Ayun na yung maliit na ano. Laki. Yun. Kahit sa monumento, pag nagkita kami nun. Tas Yossi. Oo, sa monumento nga. Minsan nakasakay na sa jeep yun eh. Puta na tumugtog yung Someone Who Loves Me. Puta na ginawa yung bahay doon sa jeep eh. Bumaba. Pag narinig na yung tugtog na yun, ako. Paborito niya yun, Losing You. Oo, yun ang baba. Puta kinukuha yung bayan. Puta, mantik pa mapaaway kami dun eh. Tapos pumunta doon sa may pwesto ron. Puta yung pamahay, binili ng kape. Ng kape. Nag-sound trip dun saan? No, nakaupo yan doon, ganyan, upo niyan, ganyan, no. Kaya ang forma niyan, kakapit sa nigarilyo. Yung mga gan. At tititigan kong ganun. Kagano naman yun. Oh, ako lang nakakapag kami lang talaga magkaano yun. Close talaga sila, no? Base sa mga sa mga naibahagi ni Lolo Pamboy. Close talaga sila ni Lolo Boy Kamatis. Tsaka yung bahay kasi nila na pinuntahan ko, andun lang sa likod eh. Yung bahay ni Lolo Pamboy nasa may unahan. Tapos yung bahay naman nila Lolo Boy Kamatis sa may lang, likod lang, malapit lang din talaga. Kaya malaking chance talaga na totoo yung sinasabi ni Lolo Pamboy. And at the same time, yung mismong kapatid na rin kasi ni Lolo Boy Kamatis ang nagsabi na ang ikinawala ni Lolo Boy Kamatis ay komplikasyon sabi sa baga daw. Kasi nga, ang lakas daw mag-yosi. Yun daw ang naging rason kung bakit siya nawala o binawian ng buhay. No? At ang malungkot pa nito, yun nga, hindi na siya dinalaw ni Lola Auring, tapos may anak pa daw siya doon. No? So, tinry nating hanapin yung anak, pero unfortunately, sabi rin nila Lolo Pamboy is nawala na rin yung anak nila. No? So, yun ang isa sa mga tragic or malungkot na tawag doon. Malungkot na pangyayari sa buhay natin, sa buhay nila, sa buhay ni Lolo Boy Kamatis na, 'di ba, yung pamilya na inaasahan niya mabuo, 'di ba? Ang hirap ng ganun, no? Mahal mo, tapos andong ka, nakakulong ka, tapos nakakagawa pa siya ng paraan para, 'di ba, makita 'yun. Grabe yung pagmamahal niya kay Lola Auring na 'yon, no? Kaya mo bang gawin 'yun? Kaya niyo bang gawin 'yun? Sige nga, i-drop niyo diyan sa comment section kung kaya niyo gawin 'yon. 'Di ba? Kaya mo lumabas, hanapin yung irog mo. No? Saklap nun, hindi na siya nadalaw, no? Pero kung isipin ninyo na kung nagpatuloy na dumalo si Lola Auring doon, hindi magiging ganun siguro yung pagiging aggressive ni Lolo Boy Kamatis kasi mag-iiba yung mundo niya eh. Kasi, 'di ba? Kumbaga dinadalaw siya eh. Kumbaga meron pa rin siyang social support, 'di ba? Yung relationship niya doon sa pamilya niya. Pamilya niya dinadalo naman siya. Pero syempre iba pa rin yung asawa mo, yung mahal mo, yung partner mo ang dadalaw sa iyo, 'di ba? What more kung nagtuloy-tuloy yung pagdalaw ni Lola Auring, 'di ba? So hindi siguro ganun kalala yung pagiging aggressive ni Lolo Boy Kamatis. Pero wala, yun talaga ang buhay eh. Kumbaga, kanya-kanya kasi tayo ng destiny sa buhay natin. So, yun.
Papelikula talaga, ano? Yung istorya niya. Marami rin nagsasabi na, halos sa lahat na interview ko, na kinukuha nga daw yung buhay ni Lolo Boy Kamatis para isa pelikula. At sabi rin nung kapatid ni Lolo Boy na kinukuha nga daw pero hindi nga daw pumayag kasi nga daw ayaw nilang gamitin tsaka nung time na yun kumbaga pinay-preserve talaga nila, ayaw nila ibigay sa madaling sabi kasi nga gagamitin pang pelikula tapos may expose mo open yung buhay. So, yun, nag-disagree sila doon. Pero what more, no? Ano kaya kung pumayag sila na ibigay yung istorya tapos naisa pelikula? No, kasi nung bata ako, naririnig ko lang Baby Ama, Ebok Ala Pero what more kung, 'di ba? Napakinggan natin yung istorya nun. Kasi sa pelikula, iba yung karakter ni Boy Kamatis Yung nakikita ko sa pelikula, parang ano siya iba parang Kenko yung dating sa mga clip na napanood ko. Pero ay nako. Anyway, another live, salamat sa pagsama sa akin dito sa another live reaction video natin na ginawa dito sa Tatong Kalye. Shoutout muna ulit sa ating mga giliw na mga manonood, kay B-Boy Manggaring, kay Nodge. Ano ba yung sabi ni Nodge? Jello, nakita mo yung ano? Wala tuloy yung chat. Kay Noel Riodica, nakita mo yung sinend ko na pic sa page. May PM ako. Hindi ko alam kung yung picture ba yun na sinasabi mo. Para nakita ko. Pero hindi kinonfirm hindi yata nag-confirm Picture daw ni yung totoong Ebok Ala. Though may mga nag-send na rin naman sa akin picture daw di natin totoo yung totoong Primitibo Ebok Ala Iduran. Yun daw yung totoong picture. Hindi naman nag-confirm din yung ibang kamag-anak na tinanong ko. So mananatiling misteryo yun. Hindi natin alam. Again, salamat sa pagsama dito sa ginawa nating reaction video. Muli ako nga pala si Jello mula sa page ng Tatong Kalye, mga istorya ng tattoo sa kalye.